would say most people marry for love. Hindi man mag-work sometimes kasi they found out later na marami silang irreconcilable differences, at least in the beginning, it was genuine feelings. Marriage is a lot more complicated, di ba? Hindi lang puro love-love to make it work. Kahit sa modern times natin ngayon, meron pa ding mga kultura kung saan uso ang arranged marriage. Gaya sa India. Kung taga-roon ka at nakumbinsi mo ang mga magulang mo to marry for love at hindi kung sinong random lang na tao na they think is good for you or good for the family, ay maswerte ka. Pero, maswerte ka nga ba talaga? Minsan kasi totoong your parents knows best. Kasi pinalaki ka nila at na-observe nila ito from a different point of view. Versus tayo, minsan nabablindsided tayo ng pusok ng damdamin. Kahit may mga red flags, ini-ignore kasi for that moment, kinikilig ka. Minsan sa sobrang saya, minamadali ang mga bagay at nauuwi agad sa kasal bago mo pa makilala ng gusto ang kapareha. Kudatayi, Kerala, India. Isang couple ang kinasal noong February 2017. Pero imbis na masasayang bati ang maririnig, puro kamaritisan. Usap-usapan na mali ang nangyaring kasalan. Una, pinsan at kaklose ng yumaong mister ang groom. Pangalawa, pinsan ng bride si groom. Well, hindi pinsang buo, pero related in some sense. At bago kayo maguluhan, tama ka na si bride at ang yumaong mister ay magpinsan din. Not blood related, pero cousin through marriage. Pangatlo, it's either may curse ang Thomas residence, ang bahay na minana ng bride sa yumaong in-laws at asawa. Yes, on top ng yumaong mister ay deads na din ang mga in-laws niya. O di kaya si bride mismo ang malas. Kasi mula nung tumungtong si bride sa Thomas residence, over the years ay 6 na tao ang namatay. Di umano, lahat ay natigok from natural causes. Pero totoo bang from natural causes? Or is there something more sinister happening? Masamang espiritu nga ba? O isang tusong mamamatay tao? Jaliyama Joseph, o mas kilala bilang Jolly, ay pinanganak sa Vashavara, Katapana, Iduko District, Kerala, India noong 1972. Simpleng magsasaka ang mga magulang, pero masipag at dedicated sa pag-ani kung kayang respetado sa kanilang komunidad. Sabi ni Jolly ay siya daw ang unang nakatungtong sa mataas na paaralan sa kanilang pamilya at graduate siya with a master's in commerce. Matalinong bata, pero hindi naman to the point na nag-stand out siya. Sabi ng mga kakilala, simple at magalang daw si Jolly. Palangiti at palakaibigan. Maasikaso din. Yung tipong pag alam niyang namomoblema ka o kailangan mo ng tulong, she would reach out her hand to you. Thomas Residence. Ang Thomas ay isang well-known and well-respected na pamilya sa Kuditayi, Kozhikode District. Both parents work in the education field. Anama, the mom, is a teacher. Kung sa ibang bansa, hindi tinitingala ang profesyong guro, dito sa India, pag guro ka, you are held in high regards. Pataas ang tingin nila sa'yo dahil mabigat ang katungkulan mo. Teachers are like gurus na mag-educate at mag-guide sa future generations. Tom, the dad, was an officer for the stage education department sa lugar nila. Kung kaya't ang mag-asawa ay madalas takbuhan ng nangangailangan ng payo. At ang mag-asawa naman ay very welcoming kung kaya't sila ay naging well-known and well-respected sa lugar nila. They both work really hard kung kaya't nagbunga at naging mayaman sila. Meron silang mga anak na sina Roy, Rojo at Renji. Jolly and Roy. Nagkakilala si Jolly at si Roy noong 1997 sa housewarming party ng tito ni Roy na si Matthew Manjadihil, kapatid ng kanyang ina. Siyempre, because they are related in some ways, invited din doon si Jolly. Para silang na love at first sight sa isa't isa. And although alam nilang hindi tama, naunang puso eh. After all, I guess they are not really blood related. Makalipas ang ilang buwang patagong ligawan, dinala ni Roy si Jolly sa Thomas residence at inaharap sa kanyang mga magulang. Anya, si Jolly ang kanyang fiancé at babaeng pakakasalan.
The parents were shocked. Si Tom against dito kasi 'di ba ano na lang ang sasabihin ng mga tao. And besides, they should be arranging Tom's marriage kung sino ang babaeng tingin nila na karapat-dapat dito. Si Anna naman medyo tahimik, animoy nangingilatis. Madami siyang tanong na ibinato kay Jolly. Pero nang masagot lahat ito ni Jolly ng mabuti at nang malaman niyang mataas ang pinag-aralan nito, mataas pa kaysa sa anak niya, ngumiti na din ito. Naisip siguro ni Anna na at least with Jolly, mai-stimulate ang kanyang utak sa mga intellectual convos nila. Pwede silang maging inspirasyon sa pagsulong ng edukasyon para sa mga babae. At magkakaroon na rin siya ng maaasahang manugang sa bahay. Not bad. Si Tom naman basta okay sa misis, okay na din sa kanya. Nagpalingon-lingon si Jolly sa paligid. Malaki ang bahay, maraming magagarbong kagamitan, maraming katulong. Maski pag gusto mo ng tsaa, pwede mo lang iutos. Naisip ni Jolly na wow, ganito ang gusto niyang buhay. Hayahay. And on the same year, Jolly and Roy got married. Jolly moved in sa Thomas residence. Ang kanyang goal, maging numero unong daughter-in-law. Jolly was doing everything she can to fulfill her role. And on top of that, palasimba din at mabuting kapitbahay at kaibigan si Jolly. Biniyayaan si Jolly at Roy ng 2 anak na lalaki. Sa mata ng outsiders, they were a perfect family. Pero alam na natin, every time naririnig natin yung perfect family na yan, madalas may dark, sinister shadow lurking behind. The parents accumulated wealth, pero retired na sila. Tom was still doing some work, pero Roy is now in charge of making money for the family. Pero si Roy, hirap makakuha ng steady employment. Hindi ko alam kung dahil sa fierce competition sa labor market, or maybe he lacks the effort to do a good job sa work. At dahil dito, unti-unting nauubos ang pera nila. Ito ang isa sa pinakamalaking downfall ng marriage ni Jolly at Roy. Series of deaths. Sa nagdaang 14 years, 6 na tao ang binawian ng buhay. Every death was ruled out as having a natural cause. 2002, namatay si Anama dahil umano sa heart attack. Bago nito, isang beses na din siyang naitakbo sa ospital. Pero that time, naagapan at nagamot pa siya ng doktor. Pero sa mga instances na to, parehong humigop ng sabaw si Anama before siya mag-collapse. Ang huli niyang kinain ay mutton soup na niluto ni Jolly. 2008, 6 na taon ang nakalipas. Sabi ng mga doktor mula sa Shanti Hospital in Omaseri kung saan isinugod si Tom after mag-collapse nito, ay namatay si Tom dahil sa heart attack. Hindi makapaniwala si Renji na bakit inabot ng siyam-siyam bago na isugod sa ospital ang ama. Hindi tama ang pakiramdam niya dahil alam niyang nasa bahay si Jolly. Sa pagkamatay ng mag-asawa, walang postmortem na ginawa. Wala naman siguro kasing nag-isip na may foul play. Parehas naman ng matanda ang dalawa at mayroon ng mga iniinda. Di umano, may will na ipinakita si Jolly na nagsasaad na iniiwan ni Tom most of the properties sa mag-asawang Jolly at Roy Thomas. Nagtaka si Rojo and Renji. Pero wala naman silang pruweba to suggest otherwise. Baka inisip na lang nila na siguro dahil si Roy naman ang naiwang katuwang ng parents, kung kaya't ganoon ang naging desisyon ng ama. 2011. Si Roy naman ang nadali. Same din, nag-seizure and nag-collapse sa loob ng nakalak na banyo. This time, naghihinala na ang mga ibang kaklose ng Thomas family. Pero no one dared to say anything, except kay Uncle Matthew Manjadayil. Siya ang nag-insist ng postmortem pero madami din sa ibang kamag-anak ang against dito dahil sa kultura at paniniwala. Hindi nakinig ang tiyuhin at doon na nga nila nakita ang resulta na may traces ng cyanide sa katawan ni Roy. But the Codencherry Police did not investigate the case further dahil ito daw ay resulta ng pagkitil ng sariling buhay, ayon na rin sa testimonya ni Jolly. Marami silang financial issues at hindi na ito kinaya ni Roy. Hindi man lang inimbestigahan ng otoridad kung saan nakuha ni Roy ang cyanide kasi hindi naman yung basta-basta nabibili at mahirap itong hanapin. Halos lahat ng nakakaalam ng totoo ay minabuting sabihin sa mga nagtatanong na heart attack din ang ikinamatay ni Roy dahil hindi nga maganda pakinggan at sa reputasyon ng pamilya ang pagkitil ng sariling buhay. 2014, hulaan nyo kung sino ang next na natsugi.
Kung ang sagot mo ay si Matthew Manjadil, ay correct ka dyan. At ano ang kinamatay niya? Yes, heart attack. Sino ang huling kasama niya? Yes, si Jolly. Lumalalim na ang suspetsya ng magkapatid na Rojo and Renji. Doon pa lang sa pagkamatay ng kapatid nilang si Roy ay masama na ang kutob nila. Ngayon, pati ang tiyuhin nila, animoy biktima din ng nagpapanggap na martir sa Thomas Residence. Walang iba kundi si Jolly. 2014, the same year, my God, nakita natin na medyo ume-escalate na ng timeline. From 6 to 3 to another 3, ngayon, same year. Habang nagsiselebrate sa binyagan ang mag-anak, 2-year-old Alfin Zacarias ay na-choke di umano sa pagkain. Hulaan nyo kung anong relate niya kay Jolly. Alfin is the daughter of Shaju Zacarias, ang groom ni Jolly from the beginning of the story. Yes, ang pinsang kaklose ni Roy. 2016, 2 years after this, siguro naman by this time alam nyo na kung sinong ang huling biktima ni Jolly. Siyempre, paano ikakasal si Jolly at Shaju kung may asawa pa si Shaju? Nag-collapse si Silly sa isang dental clinic, seizure, foaming in the mouth, and then natsugi. Tapos wala pang isang taon, on February 2017, kinasal si Jolly at Shaju. Rojo and Renji. Rojo and Renji really stepped on the gas pedal para maresolba ang mga series of deaths na ito. Nang mamatay ang kapatid nilang si Roy at inilaban ni Jolly ang titulo ng properties, dito na lalo nagsuspecha ang magkapatid. Back in 2012, sabi ni Rojo after ng controversy sa fake will na isinampa nila kay Jolly, napansin niyang hindi pumapasok ito sa National Institute of Technology in Calicut or NIT for short. Nang tanungin niya, ang dahilan daw ay may strike sa eskwelahan. Pero dahil hindi na convince si Rojo, siya mismo ang nag-imbestiga. Nagpunta siya doon para mag-inquire. At matapos ang pag-iikot niya, nalaman niyang walang Jolly Joseph ang nagwo-work doon. Nang komprontahin niya naman si Jolly about dito, ang sabi lang ni Jolly ay wag nang makialam pa. Humingi pa siya ng simpatya sa mga ibang kaanak dahil kung ano-ano daw fake news ang kinakalat ni Rojo. It worked kasi mismo ang mga ito ang nakiusap kay Rojo na tigilan na ang pag-file ng mga complaints kay Jolly. Iniisip pa nilang gusto lang ni Rojo makuha ang mga titulo ng properties kung kaya hinaharas nila si Jolly. Ewan ko lang no, pero 'di ba karapatan naman ng mga magkapatid ang lupain. Grabe na lang yata ang awa ng kaanak kay Jolly dahil sa masalimuot nitong kapalaran. For a while, nag-back off ang mga magkapatid sa pag-iimbestiga dahil na din sa pressure ng mga kaanak. Rojo had to go back to the US kung saan siya talaga nakabase, and Renji was still slowly trying to investigate at ipagtagpi-tagpi ang pangyayari. Pero matagal na din kasi siyang wala sa Thomas Residence. After ng kasal ni Jolly at Shaju, dito na talaga naisip na magkapatid na something is really really wrong. Around 2018 nang mag-file sila sa kuditahin ng RTI applications. Mula sa government hospital, nakakuha sila ng kopya ng autopsy report ni Roy. Dito nila lalaman na taliwas sa resulta ng kwento sa kanila ni Jolly. Ani Jolly, kumain si Roy around 3:30 ng hapon at hindi na kumain pa ng hapunan. Pero sa resulta ay kumain pa ng curry and rice si Roy around 8:30 ng gabi bago ito bawian ng buhay. Acute cyanide poisoning ang kinamatay. So, dito na nila napagtanto na ang ikinamatay ng kapatid ay ang nilason na pagkain na inihain ni Jolly. Paano at bakit? Ano ang motibo? 2002. Anama, nalason sa pagkain ng mutton soup na inihain ni Jolly. Maingat niyang tinapon, hinugasan at niligpit ang pinagkainan ng biyenan. Akala kasi ni Jolly ay maghahayahay na lang siya paglipat sa Thomas Residence. Pero ang kanyang biyenan ay inuobliga siyang magtrabaho. Pwede naman daw itong magbantay ng mga apo. Ang dahilan ay sayang daw ang pinag-aralan ni Jolly. Si Anama ang decision maker ng Thomas Residence kung kaya't lahat ng excuse na pwedeng gawin at sabihin ni Jolly para hindi magtrabaho ay rejected. Nagduda tuloy si Anama kung talagang postgraduate si Jolly. Which side note, Jolly is really a college dropout. Yan ang rason kung bakit hindi siya makakuha ng teaching job. Para makawala sa pagmamatsyag ng biyenan ay unti-unti niya itong nilason. Pero some hospital visits later, buhay pa din ito.
Dito nagawa ng paraan para makakuha ng cyanide si Jolly. Nilagay niya sa mutton soup na huling kinain ni Anama bago ito bawian ng buhay. 2008, Tom. Nalason sa gamot na ininom na di umano ay may rat or dog kill. Naitakbo sana ni Jolly sa ospital pero nahirapan daw siyang hanapin ang susi ng kotse. Narealize ni Jolly the only way na makakuha siya ng tunay na respeto sa pamilya, kaanak at kaibigan ay kung magkakaroon siya ng mataas na propesyon. Dito na naisipan ni Jolly na pikein ang pagtatrabaho sa NTI. Impress naman si Tom kay Jolly. Mula pag-aasikaso sa bahay, pag-aalaga ng mga anak, at nagwo-work pa sa isang prestigious school. Maganda naman ang relasyon ng dalawa. In-encourage pa niyang matuto mag-drive si Jolly. At na makabenta pa ng property, dineposit pa niya ang kita sa account ng daughter-in-law. Pero na makabenta pa ulit ng mga property si Tom, sa susunod ay binigay niya na ito sa mga iba pang anak. Dito na parang nainis si Jolly kasi dahil supposedly parang siya na dapat ang decision maker pero hindi man lang siya kinonsulta ni Tom about dito. At saka feeling niya pagmamay-ari na din niya ang mga properties kung kaya't dapat sa kanya ang kita. Nilagyan niya ng rat or dog kill ang gamot ni Tom. 2011, Roy. Nalason sa pagkain ng curry. Nagkulong sa banyo dahil masama ang tiyan. Akala ay hindi sumang-ayon ang tiyan sa kinain. Narinig ni Jolly na dumadaing ng sakit ito. Pero nang wala na siyang marinig, maingat niyang tinapon, hinugasan, at niligpit ang pinagkainan ng mister bago ito humingi ng saklolo. They were struggling financially dahil naging tomadero si Roy at walang maayos na trabaho. Hindi din ito mapanghawakan ng maayos ang pera at properties na naiwan. Siguro at this point gusto nang kumawala ni Jolly dahil tingin niya wala na siyang pakinabang sa asawa. Nilagyan niya ng lason ang inihain na curry, ang huling hapunan ni Roy bago bawian ng buhay. Di umano, sa mga panahong ito, Jolly already set her eyes kay Shanju. Minsan niyang nabanggit na sana ay may asawa siyang kagaya ni Shanju. 2014, Matthew. Nalason sa pag-inom ng whiskey. Di umano, pinaghainan siya ni Jolly ng curry, pero hindi ito ginalaw ni Matthew. Mautak si Jolly dahil walang lason ang curry this time. Sa paboritong inumin ni Matthew niya, inilagay ang lason. Masyado nang nagdududa si Matthew sa mga nangyayari. In fact, nag-request ito ng second postmortem at na dapat ay imbestigahan pa ng mga autoridad ng mabuti ang nangyari kay Roy. Duda siyang kinitil ng pamangkin ang sariling buhay. Natakot si Jolly na baka mabisto siya dahil alam niyang posibleng pinaghihinalaan siya ni Matthew ay doon niya sa alak ni Matthew inilagay ang lason. 2014 din. Hindi ko alam kung sino ang totoong target ni Jolly nang malason si Alfin. Kasi bata lang yun eh. Anong kinalaman niya sa lahat ng maitim na balak ni Jolly, di ba? May anak na lalaki din naman si Shaju at Silly. Pero hindi niya yun pinagtangkaan. Dahil din ba may mga anak siyang lalaki? Gusto ba niyang siya lang ang prinsesa at walang kahati? O baka dahil sakiting bata kasi si Alfin at ayaw niya ang responsibilidad na yun? Who knows? 2016. Na-depress si Silly for almost 2 years after ng pagkamatay ni Alfin. Sinubukan nila ni Shaju na mag-conceive ulit si Silly in the hopes na magkaroon ulit ng daughter. Dahil siguro sa depression, hindi kumakain ng tama, mahina ang katawan ni Silly kung kahit hindi sila nakabuo. Nakipag-close si Jolly kay Silly during those times at nang samahan niya ito sa dental appointment, nagrereklamo si Silly na masakit ang ulo nito. Inabutan ni Jolly ito ng mushroom capsule dahil baka sa depression niya kung kaya't wala daw tong energy at sumasakit ang ulo. Makakatulong daw ang gamot para mawala ang sakit ng ulo kung kaya't kinuha naman ito ni Silly. Nalason si Silly sa mushroom capsule na may rat or dog kill. Nag-collapse at bumula ang bibig just like the others. And ang conclusion? Heart failure. Kinabahan pa si Jolly kasi she was sure Silly's son saw her nang iabot niya ang capsule kay Silly. But he did not suspect anything kaya na-relax din naman si Jolly later on. Di umano, may namamagitan na daw kay Shaju at Jolly bago pa namatay si Silly. Para magkasama na sila ni Shaju, nilaso niya si Silly. Naman ni Shaju, wala siyang kalam-alam sa plano ni Jolly. The only reason daw na pinakasalan niya si Jolly ay dahil she's a good candidate. Tutal, parang isang malaking pamilya naman na sila noon pa at yumao na rin naman si Roy.
So, sila na lang dalawa. Pero napakasas, 'di ba? How did Jolly get away with it for so long? Well, she maintained an almost perfect facade. Galing umakting eh. Ultimo trabaho niya, pineke. Till now, walang nakasigurado kung anong ginawa niya all those years na supposedly teacher siya sa NIT. Some said madalas pumunta sa salon or sa tailor, maybe kasama ang mga tsuktsakan buddies or lovers. Minsan, nagkukunwaring nagchicheck at nag-grade ng paper sa bahay. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga test papers ko noon na yun. Parang she worked way harder to maintain this fake life compared kung nagtrabaho na lang siya ng maigi, naging mabuting asawa, manugang, at ina for real na lang, di ba? Also, normally, iniimbestigahan ng mga otoridad ang kaso ng pagkamatay kung may suspetsang foul play or may nag-file mismo ng complaint na related sa biktima. Ang tingin ng marami sa mga mag-anak about postmortem ay violation of the body, kung kaya't ayaw nila itong isagawa. Hindi rin obligado ang mga ospital na i-report ang suspicious na pagkamatay kung hindi ni-request ng pamilya or pag hindi sila nag-file ng complaint. Although ayon sa ibang eksperto, may mga steps na hindi sinusunod ang ospital sa Kerala at dapat i-re-examine ang protocol or standards nila. Sa kaso ni Roy, Uncle Matthew did request and got the result of a postmortem pero nang makita ang cyanide, they quickly dismissed it as nagpakamatay kasi ang biktima. At ikinumpirma naman yun ni Jolly, which is the wife. The arrest. After nilang malaman ang resulta ng pagkamatay ni Roy, they also wanted to exhume and get the 5 other bodies examined. Dito na lumabas lahat na may traces ng lason ng mga katawan nila. October 2019 nang arestuhin ng mga otoridad si Jolly. Kasama pa ang 3 tao. Si MS Matthew, kamag-anak din ng mga Thomas, ang nag-supply ng cyanide kay Jolly. Di umano, ito ay katsoktsakan body ni Jolly. Kapalit ng mga maiinit na sandali ay ang cyanide. Pero ang sabi daw ni Jolly sa kanya ay gagamiting pamatay lang daw ng daga. Sure. Overkill naman, di ba, kung ang cyanide pamatay para lang sa daga. Ayon naman sa ibang source ay kaibigan lang ni Jolly si MS Matthew. Pero ewan ko no, kayo na ang humusga. Si Praju Kumar ang goldsmith na nagsupply ng cyanide kay MS Matthew. Di umano, kapalit daw nun ay pera, alak, at isang mainit na gabi with Jolly. At si Manoj na tumulong kay Jolly i-forge ang will para makuha ang mga properties ng Thomas. Noong February 2020, nagtangka pa daw kitilin ni Jolly ang buhay sa pamamagitan ng pagkagat ng wrist habang nasa police custody. Pero she was unsuccessful. Jolly was charged with homicide, criminal conspiracy, and forging documents. Si MS Matthew at Praju Kumar were charged with conspiracy and incitement. At si Manoj naman ay forgery. Sa ngayon, ongoing pa ang trial. Pero marami sa mga kaklose at kapamilya ni Jolly ang nagsabi na umamin sa kanila si Jolly sa pagpatay ng 6 na taong to. Sa kabila nito, may mga ilang tao pa din ang naniniwalang free name up si Jolly. Kulang daw sa concrete evidence at masyado daw na sway ng public opinion ang kasong ito dahil sa sensationalized media coverage. Halos wala daw narinig from Jolly herself. Puro lang daw sabi ni Jolly ganito ganyan eh. Jolly maintains her innocence. Pero kung mapapatunayang nagkasala sa mga kasong isinampataban sa kanya, she could face life in prison or even the death penalty. Ani Renji, naging determinado daw sila ni Rojo na i-pursue ang laban dahil sa kasong Pinarayi case kung saan nilason ng babaeng nagngangalang Sumya ang magulang at ang anak na babae sa pamamagitan ng paglason ng kanilang pagkain. Kalaunan ay nahuli din si Sumya. Natagalan si Rojo at Renji dahil masyadong challenging ang kasong ito dahil wala nga namang masyadong concrete evidence at nangyari ang krimen over the course of 14 years. Ano sa tingin nyo guys? Guilty ba si Jolly o ginagamit lang as scapegoat para maidahilan sila sa kapabayaan ng pulisya? May lason ba talaga sa mga inexhumed na bodies originally
o inimplant na lang nila ang fake evidence na yun later? Totoo ba lahat ng mga pangyayaring ito o kwentong gawa-gawa lang para idiin ang isang inosenteng babae na may masalimuot na kapalaran? Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito, kindly like, subscribe, and hit the notification bell para kita-kits ulit tayo next time. See you again! Bye!